Na proud kaming mga parents ng Kilyawan. Ilang patimpalakman ang salihan at mapanalunan sa ibang bansa. Para sa kanila, walang katumbas na mismo mga kababayan ang makakarinig sa kanilang musika. Para sa unang balita, Rida Reyes reporting. At kaugnay pa rin paghahanda para sa inaugurasyon, makakasama natin si Manolo Quezon, ang spokesman for the inauguration ni President-elect Noynoy Aquino. Manolo, good morning. Good morning, Igan. Good morning sa lahat ng mga viewers at tagapakinig ng programa. Okay, so may problema pa ba o handang-handa na lahat? Handang-handa na lahat. In fact, ang mangyayari mamaya, may final walkthrough yung mga iba't ibang mga team leaders para dun sa event. Kaya nandun yung mga kinatawan ng security, ng mga Department of Foreign Affairs, ng mga in charge sa tickets, at ceremonial, protocol, lahat-lahat. Final walkthrough at double check ng lahat ng mga detalye at mukhang go na lahat. Yung renovation, abot na sa Miyerkules yan, ano? Oo, mukhang ang assurance ng DPWH, kayang-kaya nila. Oo, at safe na yung instruction. Yung ating Quirino Grandstand dati kinondem nila, Manolo? Oo. Ang ginawa nila, ayon nga dun sa explanation ng DPWH dun sa kanilang mga statements sa media, may ginamit sila yung microfiber technology. Parang ano yun parang combination ng glue at tape. Okay. Actually, maraming mga struktura sa Metro Manila na merong nagamit na ganun para maging matibay muli. Yung speech ba, hawak na ni President-elect Noynoy para sa kanyang final review, ika nga? Yes, and in fact, I think over the weekend niya ginawa ang kanyang finishing touches. Siya mismo, Manolo? Siya mismo sumulat? Siya mismo, and mukhang tapos na. So mga ilang minuto tatagal nga ito? Siguro, tansya namin, siguro mga 8 to 10 minutes, estimate. At, so, short talaga. Halos kasing ikli nung inaugural address ni Pangulong Magsaysay, which was the shortest ever. Okay. Yung mga VIPs, okay na rin? Mukhang okay na rin yung sa VIPs. Yung mga iba, at yung mga ibang hindi pa nakakatanggap ng kilalang invitations ay na-inform na on the way. Okay, yung mga taong pupunta, libre yan, di ba? Of course, always libre ang inauguration. Siguro ang makakadagdag lang ng gastos ay baka kailangan po kayo magdala ng payong. Oo nga. Kung sakali. Oo nga pala, yung weather natin hindi raw magiging maganda hanggang Miyerkules yata. So paano yung pinaghahandaan nito? Well, in fact, wala ka talagang magagawa doon dahil, yung sa Quirino Grandstand naman, at least meron siyang cover. Katulad naman nung inauguration ni Pangulong Ramos noong 1992, umulan din nun. Okay. Yun lang nga, katakot-takot ng mga payong ang kailangan. Okay, good luck. God bless. Thank you. Salamat. Manolo Quezon po, tagapagsalita para sa inaugurasyon ni President-elect Noynoy Aquino. Para naman sa ating hirit panahon, may ang Kalakhang Maynila ay makakaranas ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may pag-ulan at pagkulog pagkidlat. Ang Visayas at Mindanao ay makakaranas ng madalas na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog pagkidlat. Ayon sa Pag-asa, dahil po yan sa low pressure area sa kanang bahagi ng Mindanao kung saan meron ding intertropical convergence zone. Ang natitirang bahagi ng bansa ay magkakaroon ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan na may pagkulog pagkidlat. Magiging maulap naman ang panahon sa Metro Manila sa araw ng Miyerkules. Araw po yan ang inaugurasyon ni President-elect Noynoy Aquino at Vice President-elect Jejomar Binay. Team Pilipinas, kampiyon sa Philippine Invitational Challenge kontra sa koponan ng Jordan. Narito po ang report ni Mark Zambrano. Kampiyon sa Smart Philippine Invitational Challenge ang Smart Gilas Team Pilipinas National Team na ginanap sa Ninoy Aquino Stadium sa Manila kagabi. Tinalo nila ang Jordan National Team sa score ng 91-80. Dikit ang labanan sa first half. Sinubukan ng gusto ng Jordan National Team ang depensa ng Smart Gilas sa pamamagitan ng magandang outside shooting. Tila nagbabantang talunin pa ang national team sa sarili nitong bakuran nang lumamang ang Jordan ng 22-19 sa dulo ng first quarter.
Di nagbago ang magandang laro ng Jordan at naitabla nila ang score sa 63-all sa dulo ng third quarter. Pero sa fourth at huling quarter, nagparamdam na ang mga bench players ng Smart Gilas. Mula sa mga magagandang pasa ni Chris Chu kay 6'11 center na si Greg Slaughter at sunod-sunod na 3-pointers ni Mac Barakael, tuluyan ng lumayo ang Smart Gilas sa Jordan. Ang mga fans tuwang-tuwa sa resulta ng laro. Magaling. It was a good game. Hindi nakala ng head coach ng Smart Gilas na si Reiko Toroman na ganito kaganda ang magiging laro nila. I think again that the heart decided the game. We were smaller size. We have a problem on mismatch situation on outside player, not inside. But our players were fighting and they deserve to win. Bakas din sa mukha ng team captain ng Smart Gilas na si Chris Chu ang kasiyahan. Very thankful for all those who came and supported the national team. Even those who are watching on TV, maraming salamat. This is just the start of things to come. The team is a young team. We're working hard every day. We want to make it to the Olympics, of course, but every day is a learning process. Nagbubunyi na naman lahat ng basketball fans dito sa Pilipinas dahil pinakita ng ating national team na sa pamamagitan ng puso at determinasyon, lahat ay pwede nating makamit. Para sa unang balita, Mark Zambrano reporting. Alamin natin later sa Showbiz News, ihatid sa atin ang ating morning katsikahan na si Luan D. Luan. Salamat, Igan. Shakira, Kylie Minogue at bandang Scissor Sisters kabilang sa mga nag-perform para sa Glastonbury Festival sa United Kingdom ngayong taon. Unang bumirit ang Colombian singer na nag-inject ng ilang Spanish songs sa kanyang repertoire. Sumunod naman on stage ang American band na Scissor Sisters na huling nag-perform sa nasabing festival 6 years ago. Kasunod naman nila ang festival first-timer na si Kylie. Ang Glastonbury Festival ang pinakamalaking open-air music and performing arts festival sa mundo na ginaganap sa United Kingdom. And speaking of Shakira, kasama siya at iba pang stars sa isang bagong charity ad. That's our next chika, so stay tuned. Prince Charles at may bahay na si Camila, nakisaya sa second annual Armed Forces Day sa UK. At kastilyong itinayo sa Japan noong 1600s, dinarayo ng mga turista. Huwag pahuli, tutok lang sa unang balita. Unlimited rice sa fast food? Makabago, di ba? Yan din ang hanap ko sa partner. Kaya nag-Globe ako. Unlimited calls na 99 pesos a month with Globe Business Loop. Strong network pa. Laking tipid, kaya laking tulong sa paglaki ng negosyo. May 220 branches na kami. Kaya magpunta na sa Globe Stores. Get innovative business tools para pati ikaw, Negostar. Call 730-1288. Ang masayang bonding at chikahan tuwing umaga.